Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ito nga pala yung kasagutan sa mga nagtatanong kung nasa na daw ba ang lola ko na nag-alaga sa akin sa Korea. So, ganito ko sasagutin, Lods. Sa pagpunta ko sa Korea, meron akong apat na taong gustong makita kagad. Kasi sila yung mga pinakamalapit sa memories ko. Siyempre, unang-una yung nanay ko, which is nakita ko na ron. Tapos yung lola ko, yung nag-alaga sa akin. At yung tito ko, if ever hindi available ang lola ko, dinadala ko doon sa tito ko na yon. So marami akong tito, 5 ang tito ko Pero yung tito ko na yun is a florist. Hindi na siya basta florist talagang siya yung nagtatanim sa farm ng mga flowers. Kaya ang ganda ng farm niya, ang ganda ng kulay. Talagang matutuwa ka. Ganun kaganda doon sa farm niya. Tapos sa likod nun may batis pa na kasabay mong lumalangoy yung mga isda na pwede rin kainin. Tapos yung pang-apat is yung pinsan ko na madalas kong kasama. And the reason behind kasi yung nanay niya is buntis nun. So minsan pagka nahihirapan, total inaalagaan din ako ng lola ko. Minsan dinadala sa bahay namin. O kaya minsan ako dinadala sa kanila kasama ng lola ko para bantayan kaming dalawa. So yung apat na tao na yun. So Lods, after nung mga pagkikita namin, pinaliwanag na rin kagad sa akin ng nanay ko na wala na siya. Actually, hindi niya sabi, "Oy, lola mo patay na." Hindi ganun. Ang sinabi niya, nung namatay yung lola mo, yung lola mo, naging malungkot ako, kaya lumipat ako ng probinsya. And meron dahilan kung bakit So, kwento ko muna yung sa tito ko. Yung tito ko kasi, actually, di ba, lagi ko nga siyang kasama. Tapos yung nga, minsan lumalangoy kami. Tapos best friend din pala siya ng tatay ko, kaya malapit din pala yung loob niya sa akin. During that time siya yung parang kahit na yung iba hindi ganong natanggap yung pag-aasawa ng nanay ko sa tatay ko. Siya yung isa sa talagang unang tumanggap. So naintindihan niya yung nanay ko. And also, best friend din pala sila magkapatid ng nanay ko. Kaya tanggap na tanggap niya ako. So, ang naalala ko, isa rin siya sa mga tumulong sa nanay ko kung paano ako kausapin na pumayag pumunta ng ibang bansa. Siya yung nagsasabi sa akin na gusto mo pumunta ka ng Pilipinas, pagkatapos balik ka dito after mo mag-aral. Sabi ko, ayoko, ganyan. Siguro napapag-usapan na nilang ng nanay ko yun. At yung bago ako umalis ng Korea, naalala ko, meron kasing bully sa Korea na bata. Nilaglag ko sa slide yung kasi binubuli niya yung kaibigan ko. Ngayon, ang nangyari, nung kinahapunan, kinuha ko ng nanay ko, pumunta kami ng ospital. Tapos yung nanay ko, sorry doon sa nanay nung batang hinulog ko. Tapos talagang pinapagalitan ako sa ospital. Hindi ko lang masabi na kung alam mo lang ginagawa niya, binubuli lahat ng mga kaibigan ko pagdating ko. Kasi parang ako yung leader dun Naalala ko ng bata ko Tinulak ko siya sa slide. So, putok yung ulo niya. So, pinapagalitan ako ng nanay ko. Sobrang galit talaga. Biglang yung tito ko, sakto nandun din ng mga panahon na yun. Yung mga panahon na yun, tito ko madalas sa bahay namin. Ayun pala kasi alam niyang aalis na ako. So, sabi niya sa nanay ko, huwag mo nang ganun pagalitan yan kasi malapit na rin umalis yan. Yung mga hint na naalala ko na uy, talaga palang pinaplano na nila yung gagawin sa akin. Biglang yung nanay ko bumait, binilan akong ice cream, tapos pumunta kami sa Photoshop, nagpa-picture ako. Yun yung picture ko doon sa passport. Yung unang-unang passport ko na Philippine passport yun. Kaya pala medyo parang malungkot ako noon. Sabi ng mga iba, alam mo ang ganito nangyari diyan. Yan, ganun nga napagalitan ako ng nanay ko. Tapos nung nagatid sa akin sa airport yung nag-drive ng kotse is yung tito ko. Yun. Naalala ko umagang-umaga yun, minamasahe niya yung mukha ko. Tapos parang yun yung first na masahe ko na sa mukha na natikman na parang, uy, masarap palang masahin sa mukha din tsaka sa ulo. Tapos sabi niya, pagbalik mo, mamasahin kita ulit pagbalik mo dito. Yun lang mga lods, wala na rin pala yung tito ko na yun, namatay na. Okay? So, at least kahit malungkot, kumbaga may closure ba na yun na pala yung nangyari sa tito ko. Yung lola ko naman, ikukwento ko nga sa inyo, di ba nawala nga siya. Alam nyo ba, ang lola ko is nagkaroon pala ng Alzheimer's. Pero, bago siya magkaroon ng Alzheimer's, sobrang miss niya sa akin. Siya yung nagwawala sa airport Kinuha niya pala yung mga pictures ko nung bata ko. Karamihan ng mga pictures ko, madami daw yung sabi ng nanay ko. Pero nung nagka-Alzheimer's siya, nawawala yun. At ang sabi ng lola ko, wala kang binibigay sa akin. Pero nagka-Alzheimer's na nga. And isa yun sa dahilan kung bakit kailangan may magbantay sa nanay ko, ay sa lola ko. Kasi lahat ng kapatid ng nanay ko, meron yata asawa na. Ang nanay ko is single mom at yung anak niya ay nasa Philippines, so mag-isa siya. So siya yung nagbantay sa lola ko na. And isa rin sa dahilan yung kung bakit walang minsang nanay ko para hanapin ako. At yun lang yung tanging buhay niya noong mga panahon na yun, yung nanay niya. Tapos, bago mamatay ang lola ko daw, kaya umiiyak ang nanay ko at habang kinukwento yun. Ang sakit daw kasi, habang namamatay na yung lola ko, ang binabanggit pa din daw ako. Junyong, ganun. Kung umuwi na daw ba ako? Nasa na si Junyong kung umuwi na ba? Kasi parang alam niya na mawawala na siya. Nasa na yung apo ko, gusto kong makita.
So actually naiiyak pa nga ako habang kinukuwento ng ano yun, eh. Kaya daw isa yun sa dahilan kung ba't lumipat ang nanay ko sa malayong lugar. Kasi ayaw niya munang makita yung mga place na kung saan ay maalala niya ako at yung nanay niya. At yung huling salita nga kasi, Junyong, Junyong, tapos parang tinatanong daw kung nakauwi na daw ba ako. So, kaya gusto kong gawa ng isang video to. Kasi medyo yung storya, medyo parang, ano rin, maganda rin ikwento sa inyo. Tapos, buti na lang, yung pinsan ko, syempre buhay pa kasi bata pa yan eh. Nagtataka naman ang nanay ko, bakit hinahanap mo si Yongju? Bakit mo pinipita hanapin? Sabi niya, medyo malayo yun, mga 1 oras na biyahe yun pag nag-taxi tayo. Kasi yung free time ko sa Korea, imbis na mamili kami ng mga pasalubong at mamasyal, mas pinili kong kitain yung tao na gusto kong makita. Kaya pasensya na sa mga hindi ko napasalubungan. So ngayon ang nangyari, pinuntahan namin yun. Tapos habang nasa taxi kami, pinapaliwanag ko. Sabi ko, tingnan mo, mga pictures ko dito sa may Korea, na yung hindi mga event lang madalas siya ang kasama ko. Tapos nung pagtingin niya, oo nga no, oh, Yongju, nagulat siya. Kasi nga, siya yung naalala kong parang sinasamahan niya ako palagi. Dahil yun nga, buntis nga yung nanay niya. So madalas kaming dalawa yung inaalagaan ng lola namin. Pero mas madalas ako ang inaalagaan ng lola ko kasi siya, pag okay na ulit yung pakiramdam ng nanay niya, babalik ulit siya doon sa may nanay niya. So, kaya yung anak ko, di ba, babae at lalaki. So nakikita ko yung sarili ko doon. Yung kaming dalawa ni Ate Yongju na parang ganun din na mas matanda yung yung babae, ate, tapos mas bata yung lalaki. Minsan nag-aaway pero mahal na mahal ng ate yung Nakikita ko yung sarili ko doon. Kinukuwento ko rin sa ate ko yun nung nagkita na kami. Tuwan-tuwa siya nung nagkita kami. Tapos, tinanong niya kung ilang taon na yung anak ko. Sabi ko 5. Tapos sabi niya kailan ng birthday. Binanggit ko yung birthday. September 11. Nagulat siya, September 11? Alam mo yun, parang sobrang coincidence na September 11 din pala yung ate ko. Eh di ba nakikita ko nga yung anak ko sa kanya? Di ba? September 11 din pala na nakakatuwa. And yung nga, nung umuwi na kami, kasama na siya sa nagatid. Sabi niya, hindi na ako papayag na hindi ako kasama sa paghatid sa'yo. Kasi dati, nagulat siya, sinabi na lang na wala na daw ako. Nung tinanong pa niya, sabi niya parang, nasaan na si Ojun yung ba't di ko nakikita? Wala na, nasa Pilipinas. Kailan siya babalik? Wala na, hindi na babalik. Nagulat daw siya nun. So ngayon, sumama siya. So wala na ang lola ko, parang siya yung pumalit. Dalawa na sila ng nanay ko na nagatid sa akin. Tapos, ang nakakatawa lang, September 10 kasi yung lapag namin sa Pilipinas. Medyo na-delay ng konti. So September 11 kami dumating, which is birthday na nung anak ko. Saktong 6 years old. Kung kailan, nung pumunta ako dito is saktong 6 years old din ako nung dumating sa Pilipinas. So doon ko naiisip na ganito ang edad ko nung pumunta ako ng Pilipinas. Ganito pala yung itsura ko nung bata ako. So ilan na kwento ko lang sa inyo, Lods, na alam niyo yung ang daming side story na parang connected, di ba? Kahit sa jersey number ng nanay ko nung nagba-basketball pala siya, number 10, number 10 din ako nung college ko. So ilan mga Lods, sana nagkaroon ng kasagutan yung mga ibang tanong nyo about sa lola ko, and also bakit hindi ako hinanap kagad ng nanay ko dahil nga sa mga nangyayari sa buhay niya. So ilan mga Lods Thank you.